Nang sumunod na araw, maagang gumising si Alexandra para maghanda sa pagpunta sa regional court. Ang alam niya ay alas 9:30 ang appointment niya doon, pero dahil gusto niyang maaga siyang pumunta, ay naghanda na siya. Baka may mga papel pang kailangan lakarin kung sakali. Dahil sa pagpunta ni Gareth sa kanya kagabi, tuluyan siyang nawalan ng ganang kumain. Kaya ngayong umaga ay pinagluto siya ng masarap na putahe, ang sarili para makabawi. Adobong manok, fried rice at pritong isda ang niluto niya. Iniwasan niyang malagyan ng maraming bawang ang adobo at fried rice dahil ayaw niya sa amoy nito. Napapansin niyang nahihilo siya sa amoy ng bawang. Nag-book na rin siya ng taxi papunta sa regional court dahil alam niyang matatagalan siya kung sasakay pa siya ng bus. Mas mabuting bago pa mag-alas 9 ay naroon na siya. Sa labas ng village, naghintay ang taxi kaya may pagkakataon siyang makapaglakad-lakad. Isang oras din ang naging biyahe niya papunta sa regional court. Kaya nang makarating ay napansin niyang parang namamalat ang kanyang lalamunan. Hindi kalayuan sa regional court ay may mga tindahan na pwedeng bilhan ng mineral water. Kaya tumuloy siya doon. Nang makabili ng tubig ay nilabas niya kaagad ang cellphone para magtipa. To Gareth, I'm already here at the regional court. Pinagmasdan niya ang text message na pag-usapan naman nila ni Gareth na ngayong Lunes sila pupunta sa regional court. Ngunit gusto niyang makasigurado na alam nito ngayon ang appointment nila. Sa taas ng kanyang mensahe ay ang huling text message na pinadala niya kay Gareth. To Gareth, kailan ka uuwi? Pinadala niya yon ng gabing umalis si Gareth. Bago niya pa malaman na nakabalik na ng Pilipinas si Natalie. Ni hindi na nag-abalang lalaki na replyan siya. Tila sumikip ang kanyang dibdib. Ngunit mukhang hindi pa yun sapat dahil in-scroll niya pa ang conversation nila. Mas maraming beses na siya ang unang nagpapadala ng mensahe sa lalaki. Isa o dalawang beses lang itong sumagot sa mga sunod-sunod niyang mensahe. Ang pinakamahaba nitong reply ay, "Don't wait for me. I have a meeting this evening." Pinagmasdan niya ng mabuti ang dialogue box. Mas lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Kahit sa mga mensahe nito'y makikita na walang pag-alala para sa kanya ang lalaki. Malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi. Para hindi na magdusa pa, ay mabilis niyang binura ang dialogue box nila ni Gareth. Mas mabuti nang paunti-unti niyang burahin ang mga bagay na konektado sa lalaki. Ibinalik niya ang cellphone sa loob ng sling bag. Magnanakaw! Muntik na siyang madapa ng malakas na itulak ang kanyang balikat ng tumatakbong lalaki. Mabuti ay naging mabilis ang reflexes niya. Agad niyang itinukod ang dalawang kamay sa malapit na basurahan na ibalanse niyang katawan at gulat na napasunod ng tingin sa tumatakbong lalaki. Magnanakaw! Kasunod na dumaan ay ang babaeng nakasuot ng spaghetti strap at maiksing puting skirt. Magulong buhok ng babae at mukhang galing sa pakipaghilahan ng gamit. Help me please! Nagtatalon to sa frustrasyon. Nasa bag ang mga gamot ng matanda, importante yon! Nagsisigaw ito. Kumunot ang kanyang noo, nilingon niyang paligid at sa kasamaang palad ay walang masyadong tao. Dali-dali siyang umayos ng tayo at walang pag-alinlangan na sumunod sa paghabol sa magnanakaw. Kahit siya, kung siyang nasa sitwasyon ng babae, hindi niya hayaan na manakaw yon. Lalo pat may sakit ang kanyang lola. Kahit na pera na lamang ang ibigay niya sa magnanakaw, ibalik lamang nitong mga gamot. Mabuti at sapatos ang ipinaris niya sa denim pants niya dahil kung hindi, mahirapan siya sa pagtakbo. Lumiko ang lalaki sa isang skinita, sumunod ang babaeng nakaskirt. Kaya lumiko rin siya. Nang makapasok siya sa skinita, ay natanaw niya kaagad ang pakipag-agawan ng babae sa bag. Help! Sigaw nito. Mabilis siyang sumugod para tulungan ang babae. Hinawakan niyang bag at dalawa silang nakipaghilahan. Nabitawan niya ng lalaki at hinihingal na nag-angat ng tingin sa kanila. May panyong nakatakip sa ilong at bibig nito. Tanging ang mga mata, noo, at kulay dilaw nitong buhok ang nakikita. Aba, nangingialam ka pa. Saad nito sa kanya, umatras silang dalawa. Yun ang pinakadulo ng iskinita. Medyo madilim doon kahit na tirik na ang araw. Lalaban pa talaga kayo ah. Naglabas ito ng balisong. Tumambol ng mabilis ang puso ni Alexandra nang makitang patalim sa kamay nito. Ibigay niyong bag kung ayaw niyong masaktan. Banta nito. Ngunit mahigpit na niyakap ng babae ang bag at umiling. Kagaya niya, halatang natatakot din ito. Ngunit ayaw na sumunod sa magnanakaw. Ayaw niyo ah.
Sumugod ito para makaiwas ay tinulak niya ang babae. Pinasiwas ng magnanakaw ang balisong at mabilis naman yung iniwasan ni Alexandra. Malakas ang tambol ng puso ni Alexandra at parang bawat pagkilos niya ay nahuhuling sumunod ang kanyang kaluluwa. Tanging ang takot lamang ang nagpapakilos sa kanya. Pakialamera kang babae ka. Malakas nitong isinaksak sa kanyang tagiliran. Ang balisong pero naiwasan ngayon. 3 pulgada ang haba ng balisong. Sapat yun para ikamatay niya kung tatama sa katawan niya. You bastard! Sa may gilid ay nakadampot ang babae ng kahoy. Ipinalo nito sa likod ng magnanakaw pero dahil luma na ay mabilis nang yung naputol. Hayop kang babae ka! Sigaw ng magnanakaw at ang sunod nitong sinugod ay ang babae. Humihingal si Alexandra nang tumigil sa pag-iwas. Nakita niyang hindi niya kasing bilis ang babae kaya kung susugod ang magnanakaw ay natatamaan ito. Natalisod pa ito sa naputol na kahoy kaya bumagsak. Ibinuhos na niya ang buong lakas para sugurin ang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya kaya ginamit niya ang dalang bag para paghahampasin ito. Aray! Sigaw nito, nagawa niyang itaboy ang lalaki. Pero nang makabawi sa kanyang paghampas ay mas lalo lamang na nagalit. Buisit! Ginagalit niya talaga ako! Sumugod ito kaya itinago ni Alexandra ang babae sa kanyang likod. Takot na takot ito kaya hindi na nakatayo. Isinaksak na lalaki ang balisong papunta sa kanila. Dahil wala na siyang maipanangga, hinawakan niyang pulsuhan nito at umikot para ibalibag ang lalaki. Nagawa niya yun, pero dumaan na muna ang patalim sa kanyang palad. Kumirot ang kanyang kamay at nang tingnan niya yon, malaking hiwang naroon. Mula sa kanyang pulsuhan hanggang sa gitna ng kanyang palad, lumabo ang kanyang paningin. Hindi niya inaasahan na masusugatan siya ng ganong kalaki. Ayun, dumating ang 2 bata na may kasamang pulis. Hindi pa nakakabawi ang magnanakaw sa kanyang ginawa kaya nanatili ito sa lupa at iniinda ang sakit ng pagbalibag niya. Natulala siya sa kanyang sugat. Lumapit ang pulis para pusasan ang magnanakaw. Samantalang dumulog sa kanyang kasamang babae, narinig niya ang pagkapunit ng tela. Sinira nito ang laylayan ng suot na spaghetti strap at mabilis na ibinenda sa kanyang kamay. Oh God! Oh God! Sunod-sunod nitong sabi, natataranta. It's bleeding! Umiling siya, pilit na ibinabalik ang lakas. Ang bag, nasa loob po ba ang mga gamot? Nanghina niyang tanong, natataranta to. Ngunit nakita niyang dala-dala ng babae ang bag. Ang gamot? Yes, it's here. Sagot nito, naiyak dahil hindi pa rin tumigil ang pagdugo ng kanyang sugat. I need to bring you to the hospital. Sinugod siya sa ospital at binigyan ng paunang lunas. Maliban sa ilang galos at sugat sa kanyang palad ay wala na siyang ibang ininda. Yun nga lang, maraming dugo rin ang nawala sa kanya dahil malaki at malalim ang sugat. Kinailangan niya pang ipatahi ang sugat ng walang anesthesia. Ayaw niyang magpaturok ng anesthesia dahil baka makasama iyon sa kanyang baby. Kaya't habang tinatahi ang kanyang sugat ay umiiyak siya sa balikat ni Claudine. Ang babaeng tinulungan niya. Yakap-yakap siya nito at inaalo, ngunit walang paglagyan ng sakit sa kanyang nararamdaman. Bawat pagtusok ng karayom sa kanyang laman ay hindi niya maipaliwanag ang sakit na dulot. Basang-basa ang kanyang pisngi dahil sa luha. Dumudugo na rin ang kanyang labi dahil sa mariin na pagkagat. Noon pa man ay takot na siya sa karayom at sa dugo. Kaya ngayon na kailangan niyang indahin ang lahat ng ito ay parang nahihirapan siyang huminga. You're so brave, Alexandra, komento ni Claudine nang matapos na gamutin ang kanyang sugat. It is just so sad that you have an allergy with anesthesia. Hindi mo sana ininda ng ilang minuto ang sakit, malungkot nitong sabi. Tinignan niya ang nakabendang kamay, sa wakas ay tapos na rin. Kalahating oras din ang lumipas sa pagtatahi sa kanyang kamay. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin, Alexandra. Umupo ito sa gilid ng kama. Namumulang mga mata nito at halatang galing pala sa pag-iyak. Namumutla pang mukha nito, ngunit kitang sinseridad sa mukha nito. Pinagmasdan niya ang suot nito, sira ng spaghetti strap ng babae. You have to change, Ania. Ngumiti ito sa kanya. Napakabuti mong tao, Alexandra. Tanging nasabi nito. Hindi na siya sinagot ng babae, nangihina pa rin siya sa nangyayari ngayon sa kanya. Kanina lamang ay payapa siyang bumibili ng mineral water at naglalakad sa gilid ng daan. Parang may kidlat na tumama sa kanya nang maalala si Gareth.
Paniguradong nasa regional court na ito at baka naghihintay sa kanya. Mabilis nang inabot ng bag pero konting pagkilos lang ay kumikirot ang kanyang kamay. Napangiwi siya sa sakit at nakita yun ni Claudine. Ano ka ba? Huwag ka na munang gumalaw. Saway nito sa kanya. Umayos ang babae. Ano bang kukunin mo? I can get it for you. You can just simply say, Tita Claudine, please get this for me. Napapikit siya saglit dahil matinding kirot ang nararamdaman niya sa kanyang palad. Mukhang bata pa si Claudine, parang nasa mid-30s pa lang ito, pero dahil sa pananamit ay mas nagmumukhang bata pa. Parang kasing edad na nga lang niya ito, maganda at balingkinita ng katawan. Maputi at kagaya niya, malapol sira na din ang balat. Maliit lamang ang mukha nito at matangos ang ilong. Pamilyar ang mukha nito, ngunit sigurado naman siya ngayon pa lang niya ito nakita. I need to talk to someone, Tita Claudine. Aniya sa malumanay na boses. Kinuha ni Claudine ang kanyang sling bag na medyo nasira dahil sa lakas ng paggampas niya sa magnanakaw kanina. Nilabas ng babae ang kanyang cellphone. Ngunit alam ni Alexandra na hindi siya makakapagtipa ng maayos sa kalagayan niya. Who would I call? Tanong nito. Gamit ang isang kamay, hinanap niya ang pangalan ni Gareth sa kanyang contacts. Hawak naman ni Claudine ang cellphone sa harap niya. Ako nang kakausap, ani ng babae na mag-ring ito. Thank you, utal niyang saad. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari kay Gareth. Sa puso niya ay may kumikirot. Noon sa tuwing nasasaktan at may ininda siyang sakit ay mabilis niyang tinatawagan si Gareth para ipalam dito. Si Gareth lamang ang taong mapagsasabihan niya kapag may iniinda siya. Kahit na peke lang naman ang pagpapakasal nila, totoo naman ang pag-aalaga nito sa kanya kapag may sakit siya. Tila mapait na likidong dumaloy sa lalamunan ni Alexandra. Noon yon, iba na ngayon. Kailangan niyang indahin lahat ng sakit at maging tahimik sa isang sulok. Hello? Bati ni Claudine. Tumayo ang babae dahil bumalik ang doktor. Nagsanyalis ito na sa labas ng emergency room kakausapin ng lalaki. Pumayag naman siya. Here's your prescription. Inilahad ng doktor ang dalang reseta. Nang tignan niya iyon, 3 magkakaibang antibiotics ang nakalagay doon. Kinabahan siya. Dok, may pag-aalinlangan sa kanyang puso. Hindi kaya makasama yun sa pagbubuntis niya? Is this? Kumunot ang noo ng doktor sa pagtigil niya. What's the matter, miss? Tanong nito. Is this safe for a pregnant woman? Mababa ang boses na tanong niya. Natigilan ng doktor. Napatitig ito sa kanya. Hindi inaasahan ang tanong niya. Tumikimit na pagkaraan at tinabot ang reseta. I'll change the prescription in your condition. You need to low to mild dosage of antibiotics. Babalik ako. Bili nito. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya talaga maitatago ang tungkol sa pagbubuntis niya. May isa sa alang-alang palagi ang kapakanan ng baby. Warrington's Private Hospital. Yun ang huli niyang narinig bago ibaba ni Claudine ang tawag. Naglalakad na ito pabalik at medyo nakabusangot. Bakit? May problema po ba? Nag-aalala niyang tanong. Sabi niya kanina pa raw siya naghihintay sa regional court dahil sabi mo nandun ka na. Tama nga siya. Naghihintay nga si Gareth sa kanya. Pero sinabi ko naman ang nangyari sa kanya. Yun nga lang parang galit. Kumalabog ang kanyang dibdib. Galit ito dahil pinaghintay niya. Sa bagay nag-message siya sa lalaki nandun na siya. Pero sa huli pinaghintay niya lamang ito. Please give me the phone. I'll text him. Pasensya na Alexandra. Galit ata ang boyfriend mo dahil napahamak kita. Nakokonsensya nitong sabi. Umiling siya. Galit ito dahil pinaghintay niya. Anong gagawin niya sa regional court? Ikakasal ba kayo? Tanong nito nang ilahad sa kanya ang cellphone. Kuryoso mga matang tumingin ito sa kanya. Pero hindi niya kayang magtipa. Konting galaw lang ay kumikirot ang kanyang sugat. We're filing for divorce. Mababang boses na saad niya. Napasinghap si Claudine sa kanyang sinabi. Ano? Divorce? Naupo itong muli sa kama. Anong divorce? Akala ko ikakasal kayo kaya nasa regional court. Aba, napakaswerte na niya sa'yo. Malakas ang boses ito kaya ang ilang nurse na nasa loob ng emergency room ay napabaling sa kanila. Ngunit hindi ito natinag. Bulag ba siya? Ang ganda-ganda mo. Napakabait pa. Nasisiraan na ba siya? Napailing siya sa babae. Tita Claudine, huwag kang maingay. He's an asshole. Galit nitong sabi. Pinutol ang pagsaway niya. Tita, hindi naman sa ganon. Hindi niya maipaliwanag sa babae ang totoo dahil hindi naman siya nito kilala at ganon din si Gareth. Ngunit mabigat sa kanyang dibdib na madaling husgahan ng lalaki dahil lang sa plano nilang diborsyo. Nailing ang babae sa kanya.
You're so nice and kind. Baka tinitake advantage ka lang, Alexandra? Maraan siyang umiling. Hindi naman, tita. Huminga ito ng malalim. Fine then, I'll just change clothes first and bring you food. Alam kong nagugutom ka na. Banayad na ang boses nito ngayon. Ngumiti ito sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Take a rest, Alexandra. Bili nito. Iyon nga ang ginawa niya. Unti-unti niyang ipinikit ang mga mata ng makaalisang babae. Alam niyang kailangan itong magpalit ng damit dahil napunit yon. At kailangan niya ring magpahinga para saglit na makalimutan ng kumikirot na kamay. Ilang minuto pa lang ang kanyang pag-idlip nang malakas na bumukas ang pinto ng emergency room. Nagmulat siya ng mga mata at napabaling doon. Napaawang ang kanyang bibig na makitang lalaking pumasok. Madilim ang anyo ni Garrett nang inilibot nito ang tingin nang makita siya'y malalaki ang hakbang na naglakad ito papunta sa kanya. Sumikip ang kanyang dibdib. Ngayon niya mas lalong naramdaman na masakit ang sugat sa kanyang kamay. Gusto niyang umiyak at yakapin ng lalaki. Sabihin dito kung gaano iyon kasakit. Nanubig ang kanyang mga mata at nang makalapit ito sa kanya ay tuluyan ang pumatak ang kanyang mga luha. I was so scared, Garrett, bulong ng kanyang isip. Alexandra, tawag nito sa kanya. Malalaki ang hakbang nito dahilan para mabilis nang makarating sa kanya. Pinagmasdan niya si Garrett. Gusto niyang isipin na hindi siya pinaglalaroan ng kanyang isipan. Baka sa mukha nitong pag-aalala. Umigting ang panga nito nang makita ang kanyang kamay. What happened? Malamig ang boses nito. Para ngayon lang nagsingkin kay Alexandra kung gaano kadelikadong nangyari kanina. Kung hindi niya naiwasan ang mga pagsugod ng magnanakaw, ay baka nasaksak na siya. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang sabihin kung gaano siya natakot sa nangyari, pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. What happened? Are you okay? Tanong nito. Mas lalong bumakas sa mukha ni Garrett ang pag-alala. Hindi na maintindihan ni Alexandra ang kanyang nararamdaman. Parang napapawi ang kanyang takot, napapalitan niya ng mumunting saya. Nag-aalala pa rin pala ito sa kanya. Ibinuka niya ang kanyang bibig at tanda ng sumagot nang masulyapan niya ang babae sa likod nito. Natigilan siya. Lumingon si Garrett dahil sa paninitig niya kay Natalie. Thank goodness, you're fine, ani Natalie. Mas lumapit at pinagmasdan siya. What happened? A woman called Garrett and she told us that you're being treated in the hospital. Magkasama pala sila. Tanong ng isip ni Alexandra. Ang mumunting saya sa kanyang puso ay mabilis na tinupok ng galit at pagkadismaya. Pinagmasdan niya ang suot ni Natalie. Mahaba ang puting dress nito na umabot hanggang sa tuhod. Hapit ang bewang nito at may maliit na ribon sa dibdib ng babae. Napakaganda ni Natalie sa suot nito. Hindi may tatanggi na pinaghandaan ng babae ang araw na ito. Is she excited to get married? Tanong ni Alexandra sa sarili. Syempre naman. Kung papayagan nga silang ma-divorce ni Garrett ngayong araw ay ngayon din. Agad pakakasalan ni Natalie ang lalaki. Mas lalong lumubog sa kumunoy ang puso ni Alexandra. I'm sorry for the inconvenience, Garrett, saad niya sa mababang boses. I was already in the regional court pero may ninakawan kaya tinulungan ko. Actually, it was just a small wound. Pagsisinungaling niya, itinago niyang kamay. I'll be fine. You sure? Makakapunta ka ba mamayang hapon? Si Natalie. Napabaling ng tingin si Garrett kay Natalie dahil sa sinabi nito. Napaka-excited naman ng babae. Mukhang atat na itong paghiwalayan sila ni Garrett. Ikinuyom ni Alexandra ang isa niyang kamay. Yes, of course. Mamayang hapon, pwede na tayong bumalik sa regional court. Bumalik ang tingin ni Garrett sa kanya. Mas madilim nang naglalarong emosyon sa mga mata nito. I-discharge ka na ng doktor? Why don't you stay here for a while so they can carefully treat your wound? Suggestion nito. Gusto niyang matawa sa sarili. Talaga, Garrett? Gusto mong ipagpaliban ang pagpunta natin sa regional court at manatili na lang ako dito? Umiling siya. Alam niyang pakitang tao lamang ang dalawa. I can still manage. Hinihintay ko lang ang prescription ng doktor para makaalis na rin ako. You should take her home, Garrett. Kumapit si Natalie sa lalaki. Nag-iwas naman ang tingin sa Alexandra. I can ride a taxi. It's not safe, Alexandra. Agap na sagot ni Natalie. There were so many bad guys out there. Mas mabuti kung ihahatid ka namin ni Garrett. Bumaon ang kuko ni Alexandra sa kanyang palad. Kung makapagsalita, ito ay parang nag-aalala talaga sa kanya. Samantalang alam naman niyang nice lang siyang inisin ni Natalie. Sasama siya sa kanila?
Para ano? Para makita niya kung paano sila maglampungan sa sasakyan ni Gareth? Dahil sa pagkatahimik ni Alexandra ay sumilay ang ngiti sa labi ni Natalie. Pinilit niyang sumama kay Gareth dahil kailangan niyang makasigurado na sa regional court pupunta ang dalawa. Mahirap na. Baka mamay maisahan siya ni Alexandra. Alam niyang wais ito. Tinignan niya ng mabuti ang babae. Medyo maputla ito at may mantsa pa ng dugo ang damit. Alam niyang magpapaawa to kay Gareth kaya mabuti na talagang sumama siya dito. I'll talk to the doctor, ani Gareth. Napabaling siya sa lalaki. Huwag na, Gareth. Natignan na ako. Maagap na sagot ni Alexandra. Bumakas ang takot sa mukha nito kaya kumunot ang kanyang noo. Sinulyapan niya ang sugat ng babae at nakitang makapalang benda sa kamay nito. I have to ask how we should treat your wound immediately. Ani Gareth, mas nagsalubong ang kilay ni Natalie. Why would he care for her? We have doctors, Gareth. We can even hire a personal nurse for Alexandra if it's needed. Sagot niya. Ayaw niyang ito pang kumausap sa doktor. Iiwan na naman siya nito kagaya kanina sa parking lot. Iniwan siya nito sa pagmamadali na puntahan si Alexandra. Ngayon ay parang naisip niyang nag-aalala talaga ito sa babae. Hindi pwede yun. I'm fine. I don't need a doctor or a nurse. At saka nalinis ng sugat ko. Ang prescription na lang ang hinihintay ko. Dapat nga hindi na kayo pumunta dito. Ngayon ay narinig niyang pait sa boses ni Alexandra kahit paano ay napangiti siya. She must be jealous upon seeing us. Tama yan. Dapat alam niyang akin lang si Gareth. Bulong ng isip ni Natalie. Ngayon na palagi silang magkasama ni Gareth, marirealize na nito kung saan ang lugar niya. Mas lalo siyang kumabit sa braso ng lalaki. We just want to check on you. You're like a family to us, Alexandra. We genuinely care for you. Sagot niya. Dahil sa nangyari kay Alexandra, malaman na kaya ni Gareth na buntis ang asawa. Matuloy na kaya ang divorce ni Alexandra at Gareth at tuluyang maikasal kay Natalie. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.